Magandang gabi po dyan sa inyo dyan sa Italy, Alex tsaka Virgie, at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng ugnayan sa inyong papawid. Maraming salamat po at naging bahagi kami ng inyong istasyon para maging daluyan din ng pagpapaabot ng mga kalagayan ng mga mangingisdang Pilipino. Okay. Maraming salamat din po sa pagpapabigay niyo ng pagpapaunlak. Dala po namin ng sakripisyo dahil nga po medyo daling araw pa dyan sa atin sa Pilipinas. Maraming salamat po, Karen. Okay po, para po sa ating mga pagpapatuloy po ng ating talakayang ngayong gabi, para po sa unang tanong po, bago po natin simulan ang ating talakayan, ay maaari niyo po bang maipakilala sa ating mga taga-subaybay ang inyong organisasyon? Okay. Organisasyon ng pamalakaya at paano po nito na itataguyod ang interes ng mga mangingisdang Pilipino? Lang po, lalakasan ko lang po. Sige. Okay po. Yan po. Bali, ang kaya ay ibig sabihin niya, lakas ng kilusang mga malakayan ng Pilipinas. Ito ay pambansang federasyon ng maliliit na mga mangingisda sa buong bansa, na kung saan ay itinatag noong December 7, 1987 sa layunin pagkaisahin yung mga maliit na mga mangingisda dahil batay doon sa history nito. Noong mga panahon na yan, ang mga mangingisdang Pilipino ay nakakaranas sa talaga nung panggigipit mula doon sa kabuhayan at sa karanasan na patuloy na pakikipag-usap sa mga nagdaang administrasyon ng mga panahon na yon ay talagang hindi natutugunan. Kaya ito yung nagtulak para itayo yung pamalakaya na magiging sandigan ng bawat isa para doon sa mga laban hinggil sa kabuhayan ng mga mangingisda, sa karapatan sa pangingisdaan. Mula noon ay meron na tayong kabuuang kasapian sa buong Pilipinas na nasa 100,000 ng mga mangingisda at pinangunahan yung mga laban, iba't ibang issue, particular dyan issue ng mga reclamation project o mga ibang mga batas na hindi sumasang-ayon doon sa interes ng mga mangingisda at iba't iba pang mga issue. Yan po. Okay, maraming salamat po, Ronel. Sa pagpatuloy po natin. Bilang isang mangingisda, ano po ang naging epekto sa inyo ng ginawang panghihimasok ng bansang China sa karagatang sakop ng ating exclusive economic zone at sa inyong pananaw, ano sa tingin niyo mabisang pamamaraan para matigil na ang panghihimasok na ito na ginagawa ng bansang China? Napakalaki ng epekto ng simula ng ay okupahin ng China, Actually nagsimula ito nung 2004 pa. Nagsimula na siyang panghimasok dito sa West Philippines sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, kung saan ay matatandaan natin nung panahon na yan, pumunta itong si President GMA dito sa China para doon sa isang Joint Marine Seismic Undertaking, na ito yung naging simula para mag-reclaim yung China dyan sa West Philippine Sea. Noong 2008, itong GMSU ay challenge at kinontext ng bayan muna nag-file dito sa Supreme Court, Pero nagkaroon ng decision yan ito ng January 10, 2023 kung saan ay nabag sa Constitution itong GMSU. Noong 2011, dyan na siya nagsimula talaga na mas tumindi yung atake ng pagiging agresibo ng Chinese government sa mga mangingisdang Pilipino. Dito na nakaranas sa mga mangingisdang Pilipino ng mga harassment. May mga kwento sa atin na kapag sila ay nahuli, pinapalakad sila doon sa mga sira, kahit na dugo-duguan na talagang nagmamakaawa. Pinapalakad doon bilang parusa doon sa kanilang
pangingisda diyan sa ating karagatan. Pero ito hindi masyado 'tong nababalita, pero batay kung mapupunta tayo dun mismo sa lugar ng mga mangingisda, talagang ganito yung mga karanasan nitong simula nung pumasok yung China dito sa West Philippines Sea. At, nagsimula na noong 2012, ayan mas lalong lumala at tumindi na yung kanilang okupasyon diyan sa China, diyan sa ating karagatan, na kung saan ay malaki na yung naging epekto sa mga mangingisdang Pilipino, na tinatayang nasa 70% nung kabuhayan ng mga mangingisda ay bumagsak dahil dito sa okupasyon ng China, na kung saan ay nakaapekto sa mahigit sa 600,000 mga mangingisda na umaasa diyan sa West Philippine Sea. Di partikular yan sa Ilocos, sa La Union, sa bahagi ng Bataan, Occidental Mindoro, Batangas at saka Palawan. Maliban diyan ay hindi lamang mismo doon sa mga mangingisda ito nakapekto at mismo doon sa ating ekonomiya. Dahil doon sa maliban sa mga harassment, may mga ginagawa sila diyang mga makuminsalang mga proyekto tulad ng reclamation diyan sa West Philippine Sea, particular itong 7 artificial island, no, na kung saan ay nagwasak sa nasa 16,000 hectares ng mga coral reef, na kung saan umaabot sa nawawala sa ekonomiya ng ating bansa simula nang mapunta sila dyan, 33 billion bawat taon mula noong 2012. Kaya kung i-compute natin sa 12 years, nasa 396 billion yung nawawala sa ekonomiya ng ating bansa. At yung pagkasira naman sa Scarborough Shoal, nasa 223 billion yung nasira dyan, ano, dahil dito sa mga aktibidad ng China ating karagatan. Kaya talagang napakalaki noong naging epekto sa mga maliit na mga mangingisda at sa ating ekonomiya, dahil unang-una ito ng West Philippine Sea, ito yung malaki ang nagiging ambag sa produksyon ng isda natin dito sa ating bansa, kung saan 26% ay nanggagaling din dito sa West Philippine Sea. Ito ay nakakalungkot at nakakagalit dahil unang-una sa lahat, ang ginagawang panghihimasok ng China dito sa West Philippines Sea ay walang legal at moral na batayan, dahil malinaw naman noong 2016 ay mayroon ng desisyon itong Permanent Court of Arbitration. Yung claim nila na 9-dash line ay hindi valid, bagkus ito ay sa atin, particular itong 200 nautical miles exclusive economic zone. Subalit sa kabila nito ay walang kahihiyan na nagpapatuloy ang ganitong pangingin ng China dyan sa West Philippines, sa kabila na napakalinaw naman doon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o the Law of the Sea Treaty, na sila rin mismo ay kasapi nito nung ito ay i-adapt noong 1982. Ang China ang kauna-unahan sa isa sa nag-sign dito, at kahit nung i-ratify noong 1996, sila rin yung nag-sign dito, na ang main objective ng UNCLOS ay para makapagpamuhay tayo ng mapayapa dyan sa ating karagatan, pangangalaga sa mga likas yaman, pero ang lahat ng ito ay nilalabag ng China. No, kaya dapat malinaw talaga na dapat ang ating ito pala, malaki yung kasalanan din ng administrasyon ni Duterte sa nung panahon na to, dahil mismo yung tagumpay natin ay hindi niya kinilala, bagkus ay itunuring niya yung papel ay isa lamang dapat gusamutin at itapon daw sa basurahan, dahil dito sa kanyang amo na China. So yan. Kaya ang nakikita natin paraan talaga para makamit natin yung ating karapatan dyan sa West Philippines, dapat talaga magkaroon talaga ng political will. Alam mo, sa panahon ngayon ni BBM, ay patuloy na maghain ng hindi gera, hindi sa pamamagitan ng diplomatic o papayapang paraan, mga diplomatic protest. At dapat tayo ay pumalas sa patakarang panlabas na hindi
na sumasang-ayon o nakasandig doon sa mga interes ng bansa. Bagkus ay dapat magkaroon tayo ng independent foreign policy. Okay. Okay, maraming salamat po. po. Ano po ang masasabi niyo sa ginawa at plano pang gawing reklamasyon sa ating ng bansang China? Sa inyong pananaw po, ano po kaya ang dapat gawin ng ating pamahalaan para mapahinto o mapigilan ng reclamation? Tulad nung nabanggit ko kanina, malaki siyempre yung pinsala nga nung patuloy na reclamation project. Nabanggit natin kanina yung mga pinsala na sumira doon sa ating, na particular sa mga coral reef. Ang tingin natin dyan talaga yung ating gobyerno, o administrasyon ni Bongbong Marcos ay dapat ay sincero para ito ay ipagtanggol sa pamamagitan nga ng mga diplomatiko at mapayapang paraan. Patuloy nating magsain tayo ng mga diplomatic protest para dito sa issue na to, at hindi sa pamamagitan noong gera, no, na kung saan ay sa esensya naman hindi naman totoo na tutulungan talaga tayo ng Estados Unidos. Kasi kung ikaw ay babaklas doon sa China, oo, sabihin natin binalabanan niya. Pero iaasa mo to sa isa ring US. Sa esensya, hindi mo rin talaga ninais na tayo ay mapagtanggol yung soberanya, dahil wala naman itong pinagkaiba. Yung US din mismo ay ang hangad sa ating mga likas yaman ay kanilang dambungin at dambungin. Kumbaga ay nagpalit lamang ng mga pandambong na bansa, at malinaw na wala rin siyang pinagkaiba sa Duterte. Nagkataon na magkaiba lamang sila noong naging amo. So, kaya dapat talaga bumaklas tayo doon sa pulisiya na independent. Karoon tayo independent foreign policy, dahil ang dahilan din naman kung bakit nakakaladkad tayo sa mga ganan, dahil nakasandig nga yung ating pulisiya ng imperialist ng mga bansa. Halimbawa, sa usapin mula na pumasok tayo sa GATT-WTO, sa usapin ng ekonomiya, hindi pagbuyang-yang yan doon sa ating mga likas yaman, at ito yung nagtutulak kung bakit sunod-sunguran siya doon sa amo niyang imperialist ng Estados Unidos. At kung sa usapin naman ng gera, hindi sa mga patakarang panlabas, hindi kasama dyan yung Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement, and Enhanced Defense Cooperation Agreement, na nakakaladkad at nagiging dahilan kung bakit tutulak na pumasok tayo sa isang gera na tayo naman yung malalagay sa alanganin, yung mga mamamayang Pilipinas. Hindi tayo makikinabang yan dahil mas yung mga imperialistang mga bansa. Kaya dapat ay magkaroon talaga tayo ng independent foreign policy. Bumaklas tayo doon sa ganyan mga pulisiya na kasunod sa mga imperialistang mga bansa tulad ng US. Kumbaga, Ronel, parang wag na tayong magsarili tayo, kasi baka yun ang dahilan din kung bakit ang China tinutulak na bakuran yung bansa natin, kasi nakikita niyang nakapalibot din yung iba pang mga dayuhan. Kumbaga, yun, kaya ang inaano nyo na dependent talaga dapat tayo sa ganun, sa mga palisiyang pang labas, no? Ay, Tama po. opo. Ay, Parang kumbaga sa parang simpleng lang paliwanag, ako papayag na ibigay ko sa inyo, ibibigay nyo lang din naman sa katulad ko na laban ng sincero. Talagang dapat, ang sincero talaga na tayo ay pagtatanggol sa ating soberanya ay mismo yung tayo mismo yung magtatanggol sa ating bansa. Tama po. Salamat po. Ay, ito po, may tanong po ngayon. Lumabas na pong tanong mula dito sa ating mga taga-subaybay na po. Good PM po, pakitanong mo po kay Caronel. Ang lumabas na balita noong nakipag-nego si Trillanes sa China noong panahon ni Pinoy. So ito, hindi ko po masyado. Meron po ba kayong dito sa issue na to? Noong pong, may katanong po sa atin, dito sa ating taga-subaybay,
Yung doon pong lumabas na balita, yung ginawang pakipagnego ni Trillanes sa China noong panahon ni Pinoy. Meron po bang ganong ano, naganap na negosasyon? May tanong po ito sa atin sa live po sa audience natin. Wala po kayong masyadong natandaan. Hindi ako matatandaan, pero kung mayroong mang ganyang negosasyon, medyo ano yan, mukhang questionable eh, dahil bakit, hindi ko maano kung anong klaseng negotiation eh. Oh, wala po kasi siya dito. Basta ang tanong niya kung yung napabalita daw po bang yung lumabas na balita no, na nakipagnego si Trillanes sa China noong panahon ni Pinoy. So ibig sabihin, presidente po natin ay si Pinoy noon. So ano siya noon? Ah, parang may katungkulan din siya sa pwesto sa pamahalaan at nakipagnego siya. Parang gano'n yung kakaunawa ko. Pero kung wala, kaya siya na po dito sa ating viewers na nagtanong kung hindi mo na po ma-recall din ni Caronel. ni Caronel, no po. Yung pong ano palutuloy po natin sa talakayan. Napag-alaman po namin na kayo ay nag-aay ng inyong kandidatura bilang senador. Maaari niyo po bang mailahad kung bakit po kayo nagpasya kong mandidato at maaari niyo po bang mailahad din kung ano ang inyong mga plataforma? Unang-una sa lahat, sa matagal na panahon ay bago tayo nag-decide din naman yan ay diplomatiko na democratic na pinag-usapan ng ating mga Nawala po yung audio. maliit na mga hindi. Pakalinaw naman ng ating layunin, no? Na sa mahabang panahon ay sa dekadang panahon nakita natin na itong mga political dynasty at mga trapo na namuno dito sa reaksyonaryong gobyerno ay hindi talaga tunay na naglingkod sa interes ng mamamayang Pilipino at sa mga mangingisdang Pilipino, bagkus ay nagagamit lang nila yung kanilang posisyon para gawing business yung posisyon para sa pang-sariling interest. Nakakalungkot yan natin po sa pamahalaan ng magkakapatid, magkaama, mag-iina, ano ba sila na lang. At natin na ginagawa rin nitong dahilan, paraan, hindi para protektahan yung mamamayan mula doon sa mga banta para sa kabuhayan, kundi kadalasan protection sa sarili dahil minsan may tumatakbo, halimbawa ngayon mga Duterte, tatakbo na naman. May kasama pa nga dyan si Kibuloy, balita ako nag-file doon ng COC. Ito may mga kaso to eh. Ang tingin natin kaya sila nandyan, hindi naman talaga para maglingkod, kundi para mas protektahan yung kanilang mga sarili para doon dyan sa ganyang posisyon. So, kaya ito yung ito yung malinaw na batayan kung bakit natulak ang makabayang koalisyon na magbuo ng isang koalisyon para sa senatorial dahil nakita natin na sa matagal na panahon ay hindi naman talaga naglingkod yung mga political dynasty. At sa amin yan, sa bahagi ng mga mangingisda, ang mga dynastiya dito sa ating bansa, sila yung nagpatupad ng mga programa, proyekto at mga niliberal na patakaran para nagpabagsak sa aming kabuhayan. Kamo, kauna-unahan dyan, sa mga Fisheries Code of 1998 na naging isang batas na kung saan ay naging dahilan kung bakit lalo naghirap yung mga mangista kontra mangis ng batas, yung Fisheries Code of 1998 dahil ito ay nagamit ng mga malaking negosyante, mga dayon at mga politiko para yung ating pangisdaan ay kanilang mga maukupan. Halimbawa, pangisdaan 15 kilometro na municipal fishing ground. Bago po ako magtuloy-tuloy, may tanong po ako. Yung oras po ba natin may limit lang? Hanggang alas 10 po tayo pero wala pong Okay lang po. tuloy-tuloy pa tayo sa ating Kasama dyan yung Fisheries Code of 1998 na
bahagi rin bilang tugon doon sa panawagan ng globalisasyon na kung saan ay nagpapatupad ng globalisasyon sa ekonomiya kabilang yun sa ating ang pangisdaan. Kung paano ito nagamit, hindi na palawak na legalisa, institutionalisa yung mga monopolyong paghahari ng mga asendero dito sa na komprador at dayong kapitalista dito sa ating pangisdaan. Ano yung mga mga karapatan ng mga mangisda na nayapakan? Unang-una yung 15 kilometers na municipal water exclusively dapat sa maliliit na mga mangisda ay nagamit yung batas para maikutan ito dahil may butas yung Fisheries Code of 1998 sinasabi na kapag daw 7 fathoms na ay pwede na makapasok yung mga commercial fishing vessels. Alam naman natin na kantilado yung ating karagatan. So hindi wala pang 1 kilometro pa lang ay 7 pa na yung lalim kaya nakakapasok yung mga commercial fishing vessels dito sa municipal water dito mga mangisda. Kasama din dyan yung pagkapatupad ng close fishing season na tayo naman hindi naman tayo tutuloy dito sa close fishing season dahil kailangan naman talagang magpalaki ng mga isda. Kaya lang ang problema, mismo yung mga mangisdang Pilipino rin na ayon sa Fisheries Code of 1998, commercial fishing vessels lang yung pinagbabawalan dito. Pero kahit yung mga nasa municipal water rin nadadamay at sa panahon na may close fishing ay hindi nakakapangisda yung mga mangisda. At kung mangisda man, may mga karanasan na kinukumpiska doon sa mga palengke yung kanilang nahuhuli dahil dito sa pagpapatupad nito. Nagaganap itong close fishing season, last quarter ng taon, no? Na kung saan ay nagiging justification din para magkaroon ng mga importation. At sa katunayan, ngayon nga, itong taon na to, itong buwan na to, October, 3rd week, ay magkakaroon ng 30,000 na mahigit sa 30,000 metric tons na mag-i-import na naman ng galunggong na kung saan ang epekto nito sa mga mangisda, siyempre, di pagpatay dun sa ating kabuhayan. Taon-taon lamang ay nagaganap sa dapat ang pamahalaan ng mga plano dahil taon-taon to dapat meron tayong mga fishing facilities kung saan ipagtatambakan ng isda para sa panahon ng mga close fishing season ay meron tayong isusupply at hindi mag-i-import. At ang nakikinabang naman dito sa importation na to ay di ang mga registered importers, yung mga commercial fishing sector, 80% sila yung diyan nagko-control. At para magmukhang makamangisda, sabi 20% para sa mga maliit na mga mangisda. Pero puris of the poor yung mga mangisda hindi niya kaya na talagang dito mamuhunan. Kaya 100% sa mga pa rin yan, sa mga commercial fishing vessels. Ang isa sa mga nakikinabang dito na mayroong ganitong negosyo ay mismo yung Private Fishing Corporation na pag-aari ng Department of Agriculture Secretary na si Francisco Chu Laurel. Ito yung mga batas nakabilang na pinatupad ng mga political dynasty, kasama din yung mga reclamation project na nagbibigay ng pahintulot dito sa mga nasa local government unit na political dynasty rin na kung saan itong reclamation project matindi talaga yung naging epekto sa mga maliit na mga mangisda. 80 to 90% yung ibinagsak sa ating kabuhayan at marami yung napalayas dyan at ang pinaka matindi rito may epekto rin ito doon sa pagbabago ng klima o climate change na siyang naging din kung bakit matindi ngayon yung mga trahedya na pumapatay din sa mga kababayan natin na kung saan nasa 22 reclamation project sa Manila Bay ang mayroon tayo pero sa kabuuan niyan 187 reclamation project batay sa Philippine Reclamation Authority, ang pinakamalaki nga sa Manila Bay na 22 reclamation project na na-issuehan ng Environmental Compliance Certificate ng Department of Environment and National Resources na dapat sana yung bahagi para pangalagaan yung kalikasan, ang naging dahilan ay sila pa yung nag-a-approve ng mga ganitong klaseng mapangwasak sa kalikasan. Kasi yung dahilan nga ng pagbabago rin ng klima, ng kabuhayan. Siyempre, kapag may mga sa climate change, dahil sa mga trahedya, yung mga tao, marami ang namamatay. Hello? Yung sunod-sunod na pong pagbaha at pagbagyo Po.
Yung po pa, pati epekto din po ng pagbaha sa Kamaynilaan. Gawa Yes, rin po na reclamation. yung simpleng paliwanag yan, ano eh, pag nilagyan mo nga ng tubig yung isang baso, umaapaw, parang ganun eh, pag tinambakan mo yung mga baybayin, Mm. ah, mga komunidad kasi walang pupuntahan yung tubig. Tapos siyempre yung reclamation din naman, ano yan, unang tinatarget din yung jobs natin, no? Na siyang malaki yung ambag para sa pagmitigil sa climate change dahil 10 times ng ito kaya maglinis ng hangin, no? Kumpara sa gubat. Kaya nga siya tinagurian din blue carbon ecosystem. Pero dahil nawasak, yun, nagiging dahilan. Kaya ang issue ng mga mangisda, hindi lang issue ng mangisda, issue talaga din yan ng mga mayang Pilipino. So, ng food security. At kung tayo nakakaranas ng mga pagdubog, may mga namamatay pa nga. Ibig sabihin, pinapatay tayo sa iba't ibang paraan. No? Na kung hindi tayo malalim yung ating pagsusulit pampulitin, akala natin na isa lamang siyang tadhana, no? Pero malinaw na sila yung may mga kagagawan dito. Kaya ito yung dahilan kung bakit ang tayo ay nagdesisyon na tanggapin yung hamon ng Makabayang Coalition na maging bahagi ng sa senatorial state dahil nakita natin na sa mahabang panahon ay talagang hindi naglingkod yung mga trapo at political dynasty dyan sa pamahalaan at wala rin mga batas na pinatupad pabor sa mga mangisda, pabor sa mamamayang Pilipino, bagkus ay puro sa kanilang interes lamang. Kaya tayo ay sakali na mapala rin sa Senado, meron na tayong plataforma, unang-una yung ang pangunahin dyan na talagang lulutas doon sa problema ng mga mangisda. Dito yung tunay na reforma kung saan ang central na layunin ay pagbakla doon sa monopolyong kontrol ng mga mga lokal na nagsasamantala at mga dayuhan dito sa ating pangisdaan, yamang dagat, mga baybayin. At siyempre habang kinikilala yung karapatan ng mga mangisda. Unang-una dyan, di mababa pagka po tinalakay yung ano, okay lang. Okay lang po. Sige po. Okay po. Maganda po yun. Dagdag ka naman po sa amin yung inatalakay niyo po. Sige po. Opo. Tulad nung ang una, yung pagsusulong ng eksklusibong karapatan ng mga maliit na mga mangisda dito sa partikular sa municipal na pangisdaan at mga baybayin. Kasi dapat kilalanin yung karapatan ng mga maliliit na mga mangisda dito sa 15 kilometers municipal water, no? Exclusively. Dapat ay nakakahimpang himasok dito yung mga commercial fishing vessels. Dapat talaga ay sa mga mangisda kahit saan dito sa ating karagatan, dapat ay pakinabangan to ng mga maliliit na mga mangisda. Paglaban ng karapatan sa paninirahan, sa mga baybayin at sa mga pag-iwas to sa mga demolition dahil hindi mo naman pwedeng ilipat yung mga mangisda malayo dahil nga ang buhay ay sa pangisdaan. Pangalawa, edi yung sabi natin kanina, yung pagbuwag doon sa monopolyong kontrol ng mga malaking negosyo at ng dayuhan sa ating pook pangisdaan. Dapat mahigpit na ipagbawal yung mga paggamit sa pangisda ng mga tulad ng troll, sudsud, superlegs na gumagamit ng nasa 1,000 na ilaw, no? At mga pangulong kung saan ay nakaka-epekto doon sa ating pangisdaan at nagiging dahilan ng overfishing. Yan. Tapos paglimita sa mga pribadong aquakultura sa palaisdaan sa nasaklawin ng komunal na pangisdaan. Mahigpit natin dapat ipatupad yung 10% carrying capacity, particular po doon sa mga inland water para sa mga aquakultura. Kasi halimbawa kung sa Laguna Lake yan, yung 90%, yung 90,000, mayroon ka po 1,000 hectares itong Laguna Lake, yung 10% yan, edi dapat 9,000 hectares lamang yung ating mga aquaculture dyan. Pero nung panahon ni Gina Lopez, umabot sa 26,000 hectares yung
mga aquacultura dito sa Laguna Lake. Kaya dapat ay nasa 9% lang, nasa 9,000 hectares lamang kung 10% carrying capacity. Yan. Tapos papawin ng umiiral na batas at pulisiya sa pangisdaan, napahirap sa mga maliit na mga mangisda. Yun yung banggit natin kanina, itong Fisheries Code of 1998, itong mga fiscal disagreement, kasama dyan yung mga zoning ordinance na kung saan ay nagtatakda yung mga local government units na kung saan municipal water lamang pwedeng mangisda batay doon sa kanilang mga munisipyo na kung saan ay inaalisan ng karapatan yung mga ibang mga mangisda na makapangisda sa lahat ng mga municipal water kasi nagkakanya-kanya nagkakaroon ng mga teritoryo. Ipapatigil yung sa isda na lubag nakakaapekto sa ating mga lokal na mga mangisda at paula rin dapat yung ating produksyon at aabundunahin yung mga pulisiyang lumili ka ng mga artificial shortage katulad nga nung nabanggit natin kanina yung fishing ban o close fishing season. Paula rin nagtataguyod sa mga palengkeng iba't ibang isda na alternatibo kasi marami naman tayong mga alternatibo. Halimbawa sa Laguna Lake, 40% ng ano diyan ng isda ay nagsusupply sa Metro Manila, 100,000 metric tons bawat taon. Kaya hindi natin kailangang mag-import talaga. Pero siyempre bakit nag-i-import ang pamahalaan dahil nakatali nga doon sa new liberal na patakaran, yung import liberalization policy. Itong nagagamit nila yung Fisheries Administration Order 198 para maging legal yung hindi legal na pag-i-import. De paso, doon sa Fisheries Code of Fisheries Code of 1998 iba't ibang mga batas. Kasama din sa ating platform yung kikilalanin dapat yung mga batayang karapatan ng mga manggagawa sa mga barkong palakaya at malawak na palaisdaan. Kasi dito, may mga karanasan dyan na kapag yung malalaking barko dadaong lamang sa isang lugar, akit yung mga mangisda, dahil wala namang contract at walang maayos na kontrata, yung kanilang seguridad ay hindi natitiyak. Kaya dapat magkaroon tayo ng security of tenure kung saan ay natitiyak natin yung kasiguruhan ng mga manggagawang mga mangisda tayo na may mga nahuli, halimbawa sa Malaysia, hindi na tinutubos ng mga may-ari, mga commercial fishing vessel. Panglima, di papawid pagsamantalang sistema sa konsignasyon at di makatuwirang presyohan ng produkto sa mga mangisda. Kaya mga patuloy na pambabarat, tutulak dapat yung pamahalaan sa pamagitan ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na din yung mandato na direktang sila yung bumili sa mga mangisda sa makatwirang halaga. Kasi sa karanasan, kung mangyayari kasi ito, pabor sa mga mangisda at the same time, pabor din ito sa mga consumer dahil sa karanasan, dahil mga traders, yung mga middleman yung namimili, kung halimbawa yung galunggong sa Palawan, 60 to 70 pesos lamang, pagdating sa palengke, nasa 200 plus na. Kababa nila kinukuha kung sa kung sa Zambales 120 pesos bawat kilo, pero pagdating sa palengke nasa 250. Dapat sila na yung direktang bumili at the same time mapataas yung presyo sa mga isda at mababa din na ibebenta doon sa mga palengke. Kaya paborin sa consumer at doon sa mga mangisda. Kasama yun sa ating platform. Tapos ito, napakahalaga, ipatupad yung mga balanse at sustainable pangisda at pangangalaga sa ating kalikasan. Mahigpit nating ipagbawal yung mga proyekto tulad ng reklamasyon, dredging, offshore mining, at lahat ng mga conversion at saka yung mga privatisasyon sa pangisda at sa mga baybayin. Pagbabawal yung mga mapanirang pamaraan ng pangisda, mga troll, kagaya ng mga nabanggit natin kanina, at masusi na dapat na pag-aralan yung pagpapatupad ng mga marine protected area, marine sanctuary at yung close fishing season na hindi sasagka doon sa kabuhayan ng mga maliit na mga mangisda. Magkakaroon tayo ng mga konsultasyon kapwa sa mga mangisda at sa mga progresibong siyentista sa kung ano ba yung nararapat na isailalim sa marine protected area at iba pang programa ng konserbasyon.
Pampito, di pagpapalakas doon sa mga pagpapalakas sa produksyon sa pamamagitan ng sistematikong suporta ng Estado, lalo sa panahon ng kalamidad at iba pang mga pang-ekonomikong krisis. Dapat maglalaan ng karampatang pondo para doon sa subsidyo ng mga mangisda sa panahon na meron tayong kalamidad at bagyo, tulad ng bagyo, habagat, at iba pang krisis pang ekonomiko tulad ng mga inflation na nagaganap. Dapat ay magkaroon ng 15,000 production subsidy kada buwan na hindi, sa panahon lang to na hindi nakakalaot at mayroong ng mga ganitong kaganapan. Siyempre, yung pangwalo, napakalaga rin to, yung nagsasariling patakaran ng panlabas. Dapat ay itaguyod yung patakaran ng panlabas na nagsasarili at hindi nakasandig sa dayuhan at isulong natin yung pagbaklas doon sa mga makaitang panig at makadayuhang pangkalakalan, pang-ekonomiya at pang-militar nagtatali sa Pilipinas sa dikta ng dayuhan. Yung nabanggit natin kanina kung sa kung sa yung pag-alis sa Operation Agreement, sa EDCA, sa BFA, sa DP, at iba pang mga makabagong mga kasundo ang pamilitar. Halimbawa, ngayon sa Japan, yung historical access agreement na pinapasok na naman ng reaksionaryong gobyerno ni Bongbong Marcos. So, ito yung mga pati doon sa usapin ng ekonomiya dahil yung ating ekonomiya talagang nakatali rin sa buwan. Kaya ganito yung bagsak yung ating ekonomiya. Okay, napakaganda. So yan, kung sakali po. Napakaganda po ngayon po Actually, lang. Hindi rin po yung laman ng batas na plano nating isulong sa Senado. Itong aquatic reform GFARM. Ito rin yung kasama sa laman. Sa esensya ay tunay na reforma sa pangisdaan. Ronel, may gusto lang po akong itanong. Dahil po sa sunod-sunod na kalamidad na nangyari dyan sa Pilipinas, ano pong natanggap o nakuhang mga tulong ng ating mga mangingisda mula sa gobyerno? Meron po ba? Sa karanasan, talagang wala, kapos yung nabigay. Kung may mga pailan-ilan lang na mga naapektuhan ng mga kalamidad dito sa ating bansa. Halimbawa, yung sa monitoring natin, halimbawa, nangyaring oil spill na dagdag dun sa naging problema ng mga mangisda. Bago pa yung karina, bago nauna yung habagat, tapos nagkarina, tapos nagkaroon ng oil spill. Kung saan ay malaki yung naapektuhan dito sa Bataan, 28,000 na mga mangisda at iba pang umaasa sa karagatan. Tapos sa Cavite, mangisda at umaasa sa pangisdaan. Pati doon sa mga ulat ng mga mangisda dyan, kung may mga relief man, yung iba pa hindi raw makain. Tapos mayroong 5 kilo, 2 dilata. Kulang na kulang talaga dahil yung sinasabi natin na mas malaki pa yung naging epekto ng tugon ng pamahalaan mismo kaysa doon sa nangyaring oil spill dito sa mga lugar na ito. Una, nagkaroon ng fishing ban. Ibig sabihin 100% ang nakita yung mga pero nagkaroon ng deklara na state of calamity. Pero wala namang natatanggap yung mga mangisda dito sa pamahalaan. Ibig sabihin, yung nagamit pa yung 20% ng internal revenue allotment para sa corruption, dahil wala naman nakukuha yung mga mangisda. Tapos mayroong Andoli nagpatupad ng livelihood sa pamamagitan ng tupad dito sa bahagi ng Bataan, 1,300 yung nakinabang ng mga mangisda. Pero ang ulat nga, di ba, nasa 50,000 yung mga apektado. So napakadami noong
Yung mga pinalad man, hindi mga 10 days lang yan, hindi kulang din. Dito naman sa bahagi ng Cavite, nasa 1,100 lang yung ano sa tupad sa bahagi ng kansa. Ang laki rin nung hindi rin naabot ng mga mangisda. At yung kung may pinalad man, hindi rin naman talaga buong panahon. Napakalimitadong araw naman. Kaya talaga yung mga mangisda problema. Dagdag na lamang yun sa mga problema ng mga mangisda mula doon sa mga dati ng problema tulad ng mga nabanggit natin kanina. Yung mga problema sa mga reclamation project, tapos bago yung oil spill, yan nga nagkaroon ng mga bagyo, paparina at itong kabagat, na wala naman talagang tugon yung pamahalaan. Sinasabi nga natin, kailangan talaga ay magkaroon ng subsidio, yung 15,000 production subsidy, na sa panahon na may mga ganito na hindi talaga nakakalawat yung mga mangisda ay dapat itugunan ng pamahalaan. Itong 15,000 na to, ano na rin to sinabata, may bill na ginawa rin yung House Bill 2024, ito yung na-file ng Makabayan Lac noong pang 2021, pero hanggang ngayon hindi naman pa nasa batas, kaya mahalaga rin sa batas po. Ayun, yun po. Okay, napakaganda po ng inyong mga plataforma. Talagang angkop na angkop talaga sa ating mga mangingisda at gaya natura nyo, hindi lang mangingisda makinabang kundi buong mamayang Pilipino kasi pati consumer, no? Sana nga manalo kayo, Caronel, dahil talagang mukhang mag-iba kapag kayo mga nahalal, yung mga mismong galing sa mismong talaga sa uring magsasaka. Banggit nga po doon sa isang ano no ng interview na lagi daw daing na daing ang mga magsaka, mga mangingisda, manggagawa. Yan, patuloy daw po yung laging dinadaing, hindi daw po laging hindi na nabago kumbaga. Sagot naman ng ano, paano gabago kasi wala namang magbabatas na talagang nagsulong ng pagbabago doon sa hanay ng panawagan ng mga magsaka, manggagawa, mangingisda. Kaya siguro nararapat talaga po na mapanahon yung mga ganyang kagaya ninyo ang maluklok sa ating at yan, kagaya po mga plataforma nyo ay maisakatuparan sa hinaharap. Maraming salamat, Caronel. At meron pong, ilan din pong pahayag din dito sa ating mga viewers. Ano? Sabi niya, malaking tulong daw po, na-educate nyo po yung ating mga kababayan. So, kaya sabi niya, kayo nang piliing iboto. Maging matalino talaga sa pagboto. Panawagan niya. Pag daw iboto yung, alam niyo na, yung ibang mga tao. Tapos, meron pa ditong sinasabi na ah, napakalaking tulong ang mga programa konkretong may susulong interes sa sektor ng mangingisda. Ayun po, marami pong ganitong sa ating mga ah, viewers nga mapahayag. Ito, nagpapasalamat sa inyong pagbibigay nito ng mga impormasyon. Ngayon lang po natin nalalaman talaga yung matinding kahirapang dinaranas ng mga magsaka pa. Kasi at yung nakikita niyo solusyon, mukhang talagang yun ang ako. Kaya lang wala nga nagsasakatuparan, no? Sana may ano po siya, may sulong ng mga kabayan, no? At din sa pamagitan nyo. Sige po sa pagpapatuloy eh. Meron pa ba? Ang sa mensahe po, tama. Nabanggit niyo na po kasi yung mga plataforma kung sakali kayo mahalal na senador, no? So dito na po tayo, baka po may mensahe po kayo sa ating mga taga-subaybay. At gayon din, magkaroon kayo ng panawagan kung bakit po dapat isang mangingisda naman ang dapat ihalal ng mga mayang Pilipino sa Senado. And napakalinaw ano nung ating batayan kung bakit kailangan natin ng isang mangisda sa Senado, magsasaka, o kailangan natin yung snake ng na kung saan makikita talaga natin na yung mga nag-represent dito ay siyang kumakatawan doon sa batayang sektor ng ating lipunan, no? Yung 11 na siyang kung titingnan natin, sila yung bumubuo doon sa sambayanan eh. Sila yung bumubuo, yan yung bumubuhay doon sa ating lipunan. Di ba? Kung saan yung pangangailangan ng lipunan natin sa araw-araw. Yan yung nire-represent noong mga nasa makabayang coalition. Halimbawa, ang mga magsasaka, mga mangisda, sila yung lumilika ng pagkain ng ating bansa. Pero sila yung salat sa pagkain. Pinakamahirap sa mahirap na sektor ng ating lipunan. Ang mga manggagawa,
ay sila yung gumagawa ano, kahit anong mula sa mga damit, pangangailangan ng mga iba't ibang mga natin, kalsada, bahay, lahat. At itong mga guro, mga tsuper na siyang nagdadala ng ating mga produkto, tagahatid sa ating mga pupuntahan. So suma total, kung titingnan natin yung Makabayang Coalition, talagang siya yung sa kanya nagmumula yung yaman ng ating bansa, pero tayo yung naghihirap. At malinaw na yung Makabayang Coalition ay alam niya yung sitwasyon dahil mismo sila yung nasa grounds. Kaya alam nila kung paano sosolusyonan yung problema na matagal na ng ating lipunan mula dito sa nangyayari sa ating tayo yung mismong nakatapos sa lupa, tayo yung nasa baba, tayo mga nasa baba talaga yung makakakita nung kalagayan ng bawat isa. At yung mga nasa taas, hindi talaga na makikita, hindi tayo matatanaw, lalo pag nakaupo yan, kukuya-kuya-kuya na lang, hindi naman yung titindig sa atin para Kumbaga sila, matanaw. kumbaga sila po ang nakakaramdam talaga. Sarili interest lang nila. Kailang, yung mga trapo. At hindi natin sinasabi lamang, batay na rin sa ating, hindi mapapasinungalingan ang ating buhay na karanasan. Sa katunayan, hindi naman papasok ang Makabayang Coalition sa ganitong larangan kung maayos yung sistema eh. So yun yung tutulak, no? Kaya talagang dapat maging, tama yung sinabi ng isa nating kasamahan, taga-subaybay, na dapat maging matalino tayo at may paninindigan. Kasi mayaman ang pala mga dynasty ay mapepera, mayaman. May pangahamak na nga sa lalo sa usapin ng mga credential daw, bakit nila nakapag-aaral ka ba? May mga ganun pa. Siyempre tayo, wala talaga tayong yaman. Kahit naman yung mga naging congressman natin sa Makabayan, wala talagang yaman niya kasi hindi naman nagnakaw yan. Sa yumaman dahil sa pagnanakaw sa mamamayang Pilipino. No? At gusto rin natin pabulaanan na hindi credential. Hindi lang mahalaga yung credential, yung mga nakapagtapos ka sa mga bigating eskwelahan o yung pang-academic. Pero nakita naman natin yung mga nagtapos sa Harvard, sa mga bigating hindi naman tayo naging maayos ba yung ating bansa, di ba? Bumagsak yung ating kabuhayan. Mas tayo yung may alam. Dahil tayo yung nagsasakripisyo araw-araw ng buhay, tayo yung kahit magkakalayo ang ating mga, hindi tayo magkakasama, magkakalayo ang ating katawan. Tayo yung araw-araw na nakakaranas. Hindi isa ang ating doon. Kaya napakarami nating kakaharapin. Mga mind conditioning, kasama sa kanilang panlilinlang yan, sabihin, hindi naman yung mananalo. May mga ganun di ba? Hindi naman mananalo. Lagi nating tatandaan na hindi dahil nanalo yung iyong ibinoto ay panalo ka na. Masasabi mo lang nanalo ka kapag ito yung naglingkod sa sambayan, maglilingkod sa iyo. Pero kung nanakawang ka lamang, sakol ka pa sa talo. Kaya napakadami talaga natin kakaharapin at dapat ay tayo ay maging matalino at may paninindigan. Kasi mahalagang magkombinasyon yun dahil minsan may mga alam naman nila kung ano yung wasto dahil may mga pag may pressure so yan, magtulungan tayo kasi kaya nga sinasabi natin yung pagsuporta sa Makabayang Coalition yung pagsuporta sa ating mga sarili. Huwag natin kalimutan na kaya tayo nasa ibayong dagat, nasa ibang bansa, hindi naman natin talaga ginusto yan, di ba? Sa ating pamilya, kailangan natin mabuhay kasi hindi maayos yung sistema dito sa ating bansa at kailangan talaga ayusin. Sa pamagitan nito, isa itong paraan na larangan yung eleksyon. Madali na lang to kasi yung mga representative naman, hindi naman basta rin yung mga hindi lang basta representative mula din sa mga kanya-kanya sektor na pinanggalingan. Sinubok na rin ng panahon, no? Mahaba nasa lahat ng benepisyo, yung pag-pressure, mga suhol, pero hindi patuloy na nanindigan. Yung pagsulat sa balota, napakadali na lang nun eh. Hindi magawa. Yung sistema na to kasi isang araw lang eleksyon, pero ang katumbas nito depende sa sa tinakbo kung sa senador
ilang taon yan, di ba? So, kung isustain natin yan sa bawat boto natin, huwag tayo magtaka kung bakit ito yung kalagayan natin. Kaya, suportahan natin yung Makabayan Slate. Dapat taong bayan naman sa Senado para tayo ay itong problema ng ating mga problema. Magandang gabi sa inyo at maraming salamat sa inyong programa at sa lahat ng mga taga-subaybay, no, sa ugnayan sa Himpapawid, sa napakamakabuluhan at natalakayan na. Maraming Maraming salamat po at alam po namin napaka-hectic na ng inyong schedule at medyo pagod na rin kaya hindi na rin namin kayo sa inyong binitawan na yan na masasabi po namin na nanalo na kami dahil nabigay nyo yung impormasyon na para mabigay natin sa ating mga kababayan dito sa particular sa Europa at saka mga taga-subaybay pa natin na tama po yung tinura na mananalo lang ang taong bayan kapag nahalal na mismo mga galing sa hangin ng taong bayan Senado at mananalo siya kapag nakamit yung kanyang ninanais kung bakit siya nagtatalaga ng namumuno sa ating bayan, yung kaunlaran niya nang hindi lang ng ilan. So yun po. Maraming salamat po, Karonel. At sana po susunod pa na mga ng ating pong sa patutunan sa ugnayan sa Himpapawid ay makapanayam namin kayo, lalo sa mga issue ng Just sa West Philippine Sea. Maraming salamat po at isang magandang umaga po dyan sa inyo sa ating sa Pilipinas. Maraming salamat po.